Last week po, we began our series entitled Whole, Experiencing the Life Jesus Promised. So nalaman po natin last Sunday, no, yung talagang plano ng Panginoon, hindi lang po tayo basta iligtas, patawarin, linisin, inaari niya po tayong ganap. Pero alam niyo po, gusto po tayong gawing buo ng Panginoon. Kaya po na-receive po natin last Sunday yung napakagandang invitation na sabi ni Jesus, "Come to me, lahat ng napapagal, all of you who are weary, no, and heavy laden, and I will give you rest." So nakita natin that wholeness, it begins by what? By coming to Jesus. At after po nating lumapit sa Panginoon, ano po kaya yung next? Naniniwala po ako, no? Patuloy tayong binabago ng Panginoon. Yun po yung work niya, yung sanctification. He is sanctifying us day by day. Binabago niya tayo araw-araw. And yung next po na alam kong gusto niyang baguhin sa atin ay walang iba kundi yung ating mga kaisipan. Can we do this gesture? Lagay mo yung kamay mo sa utak mo. No? Ito po yung gustong baguhin po ng Panginoon. Dahil pag ito po ay nabago, look at me, pag ito nabago, mababago yung buong buhay natin. The way we think shapes the way we live. Our thoughts po, no? It become our choices become our habits, and our habits shape the kind of people we become. Kaya sabi ng Proverbs 23 verse 7, as he thinks in his heart, so is he. Amen. Kaya po ngayong umaga, let's read our power verse found in Romans chapter 12. So karamihan po maybe familiar dito sa verse nito. Verses 1 to 2, at basahin po natin to ng sabay-sabay. May energy, yung energy pang second service. 1, 2, 3, go! Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Pinagpala na po yung salita ng Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. And the title of my message this morning for the second installment po ng ating series is The Pathway to Wholeness. Amen. Come on, say the pathway to wholeness. Amen. Makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Once again, welcome to our Sunday worship experience. It's a joy to see all of you. Grabe, puno pa rin tayo. Parang hindi tayo nag-second service. Amen. So let's keep on inviting. At yung iba po, baka may ma-invite kayo na early bird, early riser. Ay, pwede nyo po silang samahan sa first service natin. So let's talk about this word, the pathway to wholeness. No? Bago po natin pag-aralan itong two verses 1 and 2 sa Romans 12, we need to understand kung saan po sila nag-fit doon sa sulat ni Apostol Pablo. No? Marami pong theologians, scholars na nagsasabi na actually po yung book of Romans is the most theological book na sinulat po ni Pablo. Again, ang book of Romans ay isa po sa mga most theological na libro. Dito po natin makikita yung greatest explanation ni Paul sa gospel. Nandyan po yan lahat sa book of Romans. At kung titingnan po natin, no, for 11 chapters, binanggit po ni Pablo, no, what God has done for us through Jesus Christ. Again, 11 chapters, and explain po ni Pablo kung ano nga ba ang ginawa, no, ng Diyos para sa atin sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. No? And kung titingnan po natin, mabilisan lang, Romans 1 to 3, pinakita po sa atin ni Pablo that every person, Jew and Gentile alike, is guilty before God because of sin. No? Sa Romans 3 verse 5 naman po, nagdeklara po ng good news si Pablo dito that we are justified by grace through faith in Christ, and that is not because of our own works. No? Dahil lang po to sa biyaya ng Panginoon sa buhay natin. Romans 6, and explain po dito that we are united with Christ, and sin is no longer our
master. Comes Romans 7. In-acknowledge po ni Paul that we have this ongoing struggle with sin, but kahit po na ganun pa man, pinakita po niya, He points us the victory found through Jesus Christ. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on, sige po, malakas na palakpak. Praise God that we have that victory sa pamamagitan po ni Kristo. Amen. That because of His resurrection, hindi po tayo yung pinakakawawang tao. Dahil po muling nabuhay si Jesus. No? May katagumpayan. At hindi tayo lugmok sa ating mga kasalanan. At pagdating din po ng Romans 8, maybe some of you ay a favorite po nilang verse. No? Or chapter dito, yung Romans 8, no? Na ni-remind po tayo ni Paul that we now live by the power of the Holy Spirit and nothing can separate us from the love of God in Christ. Then, lastly, yung chapters 9 to 11 po, dito po minagnify ni Paul yung faithfulness ni God, yung mercy ng Diyos, and His sovereign plan of salvation. In other words, look at me, Romans chapter 1 through 11, makikita po natin dito, is all about what God has done. In-explain po ni Pablo ito kung anong ginawa ng Diyos sa atin. 1 to 11. Then, darating po, yan yung Romans chapter 12. Sa Romans chapter 12, sinimulan niya po ito sa mga salitang therefore. At ang ibig sabihin po, after niyang in-explain yung Romans 1 to 11, pagka Romans 12, sinabi niya, therefore. Pinapakita lang po dito na hindi po to disconnected doon sa Romans 1 to 11. It's like a continuation. Sa lahat na nangyayari sa 11 chapters, sabi niya, therefore. Pastor, anong ibig sabihin ng therefore? Paul is essentially saying that in light of what God has done doon sa Romans 1 to 11, then this is how you should now live. Uulitin ko po, sa ginawa ng Panginoon sa buhay natin, kadating ng Romans 12, yung sinasabi po ni Pablo, ngayon, ganito dapat kayo mamuhay. Palakpakan po natin yung Panginoon. Naintindihan po ba natin? This is how you should now live. After ginawa ng Diyos ito, ganito dapat tayo mamuhay. I think yung Christianity po, it always works in that order. Na bago po yung pagsunod natin sa Panginoon. Praise God, we are not obeying God in our own strength. Pero bago po yung obedience, nauna na po yung biyaya ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And even po, bago po yung pinapagawa ng Panginoon, bago niya tayo bibigyan ng instruction, nakasecure na muna yung identity natin. Nakita niyo po? No, napaka-importante po ito na maintindihan natin yung mga bagay na to. Again, Christianity always works in this kind of order. Kaya po pag naintindihan mo to, malalaman mo na hindi ka sumusunod sa Panginoon for you to earn the love of God, but you know that God has already loved you first. Natanggap mo na yung pag-ibig ni Kristo, kaya ka sumusunod. Yung pagsunod mo is only a response. Kaya nga sabi ni Paul, I urge you, I love that, in view of God's mercy. Sinimulan niya po. Alam mo anong binida ni Pablo? Yung habag ng Diyos. Sino po natutuwa dito na tayo po'y nabubuhay sa biyaya at sa habag ng Diyos? Habag, mercy. Tayo po'y kinahabagan, kinaawaan. Kasi kung wala po yung mercy ng Diyos, most likely, dapat po na-receive na po natin yung punishment na dapat po, na deserve natin. Pero dahil kinahabagan tayo ng Diyos, tingnan niyo po yung finront niya. Hindi, He doesn't appeal
doon sa guilt, sa fear. Pero yung pinush niya po doon, he appeals to the mercy, yung habag ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ang ganda po pag naintindihan mo gaano kabuti yung Panginoon. Alam niyo, hindi lang po tayo nagsisimba dito, hindi ka lang nakikinig. This is a journey na iniintindi natin, lumalawak yung pangunawa natin, yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Alam ko, familiar po yung verse na to, but I pray, makita natin malinaw yung the vastness of the mercies of God sa buhay natin. Na pag naalala mo yung biyaya niya, yung habag niya sa'yo, you can't help but to kneel. You can't help but to cry. You can't help but to raise your hands, to lift your hands, to worship Him. Yun lang po yung tanging reasonable response sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, sa buhay po natin. Kaya po yung Christian life, hindi to persahan na gusto kang mag-perform ng Diyos or alam mo yon, pinipwersa ka na sumunod ka sa Kanya. No. We love God, we obey God. Lahat po yon, it is fueled by the gratitude or by gratitude for what Christ has already done. Kaya yung pagpunta mo dito ng Sunday, hindi to sa apilitan, hindi to nakasanayan. Yung pag-a-attend mo dito, yung pagtaas mo ng kamay, yung pagbibigay mo, yung pagbigay mo ng oras, lahat pong yon is fueled by gratitude because you understand what Jesus has done for you on the cross. Walang nagpilit sa'yo, walang nagtulak sa'yo. This is the reasonable response to how good God is sa buhay mo. Come on, palakpakan mo yung Panginoon. Come on. Come on, malakas po na palakpak. Grabe. Ay kung ganyan po tayo, maintindihan natin to. Mababago po tayo. Kaya ito po yung pathway to wholeness. This is not driven by guilt, by fear, or by striving for more sa ating Christian life. Again, this is a response of a life transformed by the mercy of God. Tatlo pong bagay ang gusto ko pong tingnan natin dito, no? Nagbigay po si Pablo ng 3 marka. 3 marks of that kind of life para po ma-experience natin or makita natin yung this is the path, no? To wholeness. Number 1, makita natin, gusto po natin yung wholeness. Number 1 is this, you need to understand, you can't be whole until you fully surrender. Amen? You can't be whole until not just surrender, but fully surrender. Sabi po sa Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice. Doon pa lang po makikita natin na sinimulan to ni Pablo by teaching us not what to do first, but he is teaching us what we must give. Ano yung kailangan natin ibigay? Hello? Pastor, bakit yun yung unang tinuro ni Pablo? Ano yung gusto niyang ipakita dito? Makikita po natin dahil ang wholeness po, it doesn't begin by fixing your life, but it begins with surrendering your life. Hello? Pinag-usapan po natin last Sunday, hindi natin kayang i-DIY yung buhay natin. So if you are broken, I don't know what you're going through right now, the only way po para tayo ay ma-heal, maging buo, ay hindi po lumayo sa Panginoon, but tumakbo, papalapit sa Panginoon because siya lang po yung pwedeng magpagaling sa atin. Siya lang po yung pwedeng gawin tayong buo. There is no other way. Are you getting this? Wala po. Wala tayong ibang pupuntahan. Kaya inuna ni Pablo, isuko natin buong buo yung buhay natin. Kaso po ang problema, marami pong tao, here's the problem, many people, they want God to fix their lives without first giving Him their lives. Hello? Marami sa atin nakakalungkot, yung tingin natin sa Panginoon parang isang genie.
Lord, please naman, Lord. Kailangan kong pambayad ng utang, Lord, sa business ko. Lord, mababankrupt na ako. Lord, healing, wala pong masamang lumapit sa Panginoon. Pero kung lalapit ka lang sa Panginoon dahil may kailangan ka, at wala kang intensyon na talagang isuko ang buhay mo buong buo sa Panginoon, I think may problema tayo. Hello? We ask Him to bless our plans, to heal our wounds, to restore our relationships, alisin yung burden natin, but the problem is we still want to remain in control. Hello? Isa pong malaking sampal sa atin to ngayong umaga. Gusto mo sa isang parte ng buhay mo, gawin ng Panginoon to. Lord, gawin mo to, pero Lord, kumbaga sa driver, Lord, ako pa rin driver ha. Diyan ka lang, Lord. Pag kailangan kita, tatawagin kita. Pero Lord, ako muna to, kaya ko muna to. Madalas ganyan yung turing natin sa Diyos. Gusto mo ikaw pa rin ang may control. Hindi po pwede yan. You cannot ask Jesus to be Savior without allowing Him to be Lord. You've heard of that phrase, if Jesus is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. Hindi pwedeng Diyos lang siya ng ilang parte ng buhay mo. Remember when you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Most of us kilala natin ang Diyos bilang Savior. We want Him to save us from our sins. But come on, hindi lang Savior. Lord. Lord is not just a title. Lord means master. Lord means, Lord, you are the boss. Lord means you call the shot, Lord. Sa buhay ko. Kaya nga may mga landlord. So kung siya may-ari ng apartment, sinabi ng landlord, hanggang 10 o'clock lang yung bisita, wala kang magagawa. Dahil kung di ka susunod, pwede kanyang paalisin doon. He calls the shots sa apartment. Yun ang landlord. Ganun din po yung Lord ng buhay natin. He is not just a Lord, He is the Lord of Lords. Hallelujah. Come on. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tingnan po natin, sino po ba yung nakaupo sa trono ng ating mga puso? Meron nga po ako nabasa na medyo masakit at talagang sampal na sabi niya, minsan daw, maraming sinungaling sa loob ng, makakakita ka ng maraming sinungaling sa church kasi minsan daw sa mga kantang kinakanta natin, we say, Jesus, I love you. We sing, I surrender all. Pero sa loob mo, I surrender some. Lord, hindi all. Para tayo nagiging hipokrito, kinakanta pala natin, ba't hindi totoo sa buhay natin? Wholeness will never grow where control is still sitting on the throne. Hindi tayo patuloy na magiging buo. Kung tayo pa rin yung nakaupo sa trono, tayo pa rin yung gusto maging in control ng buhay po natin. Remember, church, the pathway to wholeness, it begins when we step off the throne of our lives and let Christ take His rightful place. Ngayon po, kung meron kang maaalala sa word ngayong umaga, is alisin mo yung pagkakaupo ng sarili mo sa trono ng puso mo at hayaan mo yung Panginoon maging Lord ng buhay mo. Starting today, let Him be the driver, the Lord of your life. At doon mo mararanasan yung wholeness. Amen po ba? So balikan po natin again, yung sinabi ni Pablo, offer your bodies as a living sacrifice. Sa Old Testament po, naiintindihan natin to. A sacrifice was placed on the altar. Fully given. And nothing held back. Tama? Alam po natin yung story sa Old Testament, no? Na bago dumating si Jesus, yung pambayad sa kanilang kasalanan ay they need to offer a spotless, blameless animal. At i-offer po nila yung hayop na yon. Lahat-lahat, pati yung kanyang dugo, doon sa altar. Tama po ba? Pero dito po sa New Testament, dito sa New Covenant, sabi ni Pablo, you are the sacrifice.
Are you getting this? You are. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, you are the sacrifice. Ikaw ngayon. Diba? Si Jesus na ngayon naging sacrificial lamb. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Ngayon, yung pag-o-offer hindi na hayop, ino-offer mo na yung sarili mo sa altar. But look at this. Not just any sacrifice, but a living sacrifice. Buhay na alay. Yung hayop, pag pinatay mo, wala nang laban yun eh. Hindi nagagalaw yun eh. Kaya yung living sacrifice, it means ongoing. It's a daily death. Wala tayong problema dun sa sacrifice in the Old Testament. But here, look at this. A living sacrifice has one problem. And what is that problem? It keeps crawling off the altar. Anong crawling off? Inalay mo dito pero dahil buhay siya, pag nasasaktan na, umaayaw. Ganon tayo eh. Pag nahihirapan na, pag nasasaktan na. Kaya nga po, come on, look at this. That's why surrender, look at me, church. Gising pa po ba? Surrender is not a one-time moment, but a daily decision. No wonder sabi ni Pablo, I die daily. I die daily. Para kung namamatay, ino-offer araw-araw kasi po. Hindi ibig sabihin, sinuko mo na ng linggo. Pagka Monday, bida-bida na ka na naman. Tama? Ibig sabihin ba, pag sinuko mo na ng Sunday, Monday, wala ng pride? Di ka na nagagalit? Di ka na natetempt? Meron pa rin eh. Para kang tilapiyang inangat sa tubig at maglipas ang makanyang. Ganon tayo. Umaalis, umaaray. Kaya anong sikreto dapat po? Araw-araw yung pagsuko. Hindi lang tuwing linggo. Every day, you come back to God and say, Lord, I am here. I am giving my life to you again. Lord, here I am. I am surrendering my life to you. Di yun one time. That's daily. That's ongoing. At sabi pa po ni Paul doon, sabi niya, offer your bodies. Nung sinabi niya, offer your bodies, is not pertaining dito sa physical na body natin. Pero yung sinasabi ni Pablo dito is the whole person. Your whole life, your mind, your emotions, yung choices mo, finances mo, relationships, yung trabaho mo, ambition mo, oras mo, future mo, lahat-lahat sa buhay mo ay dapat nakasuko sa Panginoon. Masarap kumanta ng kanta dito. Masarap din mag-post ng verses sa Facebook. Pero kung yung buhay natin ay hindi po naka-align, talaga alam ko po, grace lang po ng Panginoon. Pero dinalaliman ko po, I don't want to sound so condemning. Pero we need to understand na yung buhay ng isang Kristiyano ay hindi lang pa worship. Hindi lang pa post ng verse. We're missing a lot kung yun lang po yung tingin natin sa kakristyanuhan. Hindi po ganun lamang. Nire-require ng Panginoon yung buong buhay natin. He's not asking for a part of your life. He wants all of you. Buo. Pag sinabing buo, wala kang ititira. Madalas yung oras, madali natin bigay kay Lord dyan eh. Pero matagal daw ma-born again, itong mga bulsa natin. Lord, overtime ko. Lord, pinagpaguran ko to. Wag, Lord. Pwede na ako mag-serve. Wag lang ito, Lord. Pero again, lahat pong yan, He wants all. Hindi dahil kailangan niya yan. Ni pera natin doesn't need anything. He wants our heart. Lahat. Kaisipan mo, emosyon mo, relationship,
Alam mo, pag minahal mo yung Panginoon, lahat po yan aayusin ng Panginoon. Lahat aayusin ng Panginoon. Even your relationship. Kung nasa isang ungodly relationship ka, sinasabi ng Panginoon, umalis ka dyan. Kung yung partner mo, hindi ka matutulak palapit kay Lord. Ang hirap naman mag-church. Ikaw, excited ka. Yung abe mo, bisang mag-church. Ibuat me pa. You need to pray. I don't know. Kanina ko pa, first service, nababanggit yung relationship. Hindi naman pwedeng yung abundance ay parte lang. Yung abundance buo. Again, if He is not the Lord of all, then He is not the Lord at all. Amen po ba? Dito po madalas nagsastruggle tayo. Hindi naman talaga natin laging nire-reject ang Diyos, but minsan nalilimitahan natin ang Diyos. Allow me to say that nalilimitahan. Yes, ang Panginoon po ay limitless. He can do anything. But if I can say, dahil dun sa response natin, sa galaw natin, minsan para bang, alam mo yon, gustong gawin ng Panginoon to, pero may mga bagay po na minsan parang nililimit natin siya because dun sa level ng surrender po natin. Kaya I think one of the greatest enemies of wholeness is compartmentalized Christianity. Alam niyo po yung compartmentalized? Kung titingnan ng Panginoon yung buhay natin, hindi yan fragmented. Buo yan. Buo. Yes. Pero yung compartmentalized, parang kwarto-kwarto. Ito, Sunday ko to, Lord, sa'yo to. Monday, trabaho. Ito, Saturday, free time ko to, sa akin to. Hindi po yan kwarto-kwartong hiwa-hiwalay. Buo yan dapat kay Lord. Hindi mo pwedeng, Lord, yung Sunday ko sa'yo. But yung Monday ko sa akin to, Lord. Ising pa po ba tayo? Lord, you can forgive my sin, but please don't touch my plans, Lord. Sa akin to. Church, alam nyo, hindi po tayo tinawag ng Panginoon sa isang partial na discipleship. But again, He calls us to total surrender. Dahil yung partial po na surrender, it will always lead us or produce partial transformation. Ayaw po natin yan. Hindi yan yung wholeness na gusto ng Panginoon. Hindi ka papagalingin ng Panginoon at yung kagalingan mo kalahati lang. Hindi ganun yung Panginoon. He wants you whole. He wants you, come on, na mapalaya ka sa mga bagay na yan. Mapagaling ka sa lahat ng bagay. Come on, palakpakan po natin si Lord. Come on. Kaya bilang application po natin, tanungin natin yung sarili natin. Is there any area of my life that is still off limits to God? Pag sinabi natin total surrender, ano pa yung hindi mo nasusuko kay Lord? I always say this, you don't need another revelation. You don't need another prophetic word or vision Sunday. What you need is to obey yung mga nakaraan na sinabi ng Panginoon sa'yo. Amen? Ano pa po? What am I holding back from Him? Yung gusto ng Panginoon, itodo mo na ano pa yung hold back natin. Sa pamumuhay po ba natin, are we living as the owner of our lives or as a steward of what belongs to Christ? Nagre-reflect po ba na tayo ba yung nagdadrive ng buhay natin? Or katiwala tayo? Again, wholeness, church, begins where surrender begins. So anong unang pinapagawa ng Panginoon sa atin? Surrender. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, surrender. Sa mundo, pag sumuko ka, talo ka. Pag sa Panginoon, pag sumuko ka, panalo ka. Hallelujah. Come on, palakpakan po natin ang Panginoon. That's number 1. Pangalawa po is this, you will either be shaped by the world or transformed by the Word. Dalawa lamang po yan. Walang neutral ground dyan. Either mababago ka ng mundo or babaguhin ka ng salita ng Diyos. Come on. Romans 12:2a. Sabi ni Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pinakita po ni Pablo dito, ano ba yung next natin after in-offer your bodies as a living sacrifice? Ano na yung next na dapat natin gawin? Ito po, ituturo ni Pablo dito po sa pangalawang point natin. Alam niyo, church, aware ka man or hindi, you are being discipled every single day. Uulitin ko po, whether you are aware or not, you are being discipled every single
day. Ang mundo po, napakalakas mag-preach niyan. May mensahe po na yung mundo na lagi niyang pinipreach sa bawat isa sa atin. Ano po yung mga points ng, kung may 3 points tayo dito, yung mundo, maraming points eh. Baluktot lang. Kagaya ng YOLO. Hindi naman biblical yan, pero you only live once. Yes, once lang nga tayo. May katotohanan doon. Yung katotohanan, yung once lang tayo mabubuhay. Pero after nun, sabi ng Hebrews is judgment. Pero yung mundo, sinasabi niya sa'yo, you only live once. Magpakasarap ka na. Itodo mo na. Gising pa po ba tayo? Ano pa sinasabi ng mundo? You are what you achieve. Kaya marami sa atin, we are striving. Nagpapakapagod tayo. Gusto mong mapansin, gusto mong maging number 1, gusto mong maging sikat, makilala. You feel good about those recognitions. Pero hindi naman yun eh. Lalo yung mga phrase na sundin mo kung anong sinasabi ng puso mo. Sabi nga ng Jeremiah, the heart is deceitful. Sundin mo, gawin mo yung magpapasaya sa'yo. Mali. Ibig sabihin, lahat na magpapasaya sa'yo. Hindi naman lahat. Ano sabi ni Pablo? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Pwede mong gawin, pero hindi lahat makakatulong sa'yo. Tingnan mo. Binabaluktot ng mundo yung utak natin. At kung hindi tayo intentional, you will start thinking like the world. Kaya minsan yung pag-witness natin sa mundo nagiging malabnaw. 5 years na magkasama sa trabaho, biglang nagkagulatan, ay pareho pala silang Christian. Bato-bato sa langit. Medyo... Christian ka pala! Magkasama pa lang tayo kahapon! Yun nga eh. Tinawag tayo ng Panginoon not to conform. Tinawag tayo ng Panginoon hindi para makiblend in. Tinawag tayo ng Panginoon to maging countercultural. To go against the flow. And even saying this, go against the flow, hindi sa sarili mong lakas, pero ikaw ay dedepende sa sandal, sa power ng Holy Spirit sa iyo, na yung Holy Spirit tutulungan kayo to say no to sin. And say yes to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Come on. If you're getting this, receiving this, palakpakan mo si Lord. Ayaw po natin na Sunday Christian tayo. Yung isa sa professor namin nung high school, sabi niya, Sunday banal, Monday kanal. Naalala ko pa yung sinasabi niyang paborito. At si Pablo po dito, kung babalikan natin, he presents 2 opposing realities. Binanggit niya po yung conformity and transformation. Conformity and transformation. Yung conformity po is pressure from the outside. You conform. Nakikibagay ka. Because sa pressure ng peer pressure, pressure sa trabaho, pressure galing yan sa labas. Dahil ikaw lang yung Kristiyano, ngayon itatakot ka. Ay baka pagtawanan ako. Ay ako minom. Minom na ako rin. Na ako sisindigan eh. Pastor, parawin ko lang, sinindi ko rin. Pag-usapan natin yan. Mali yung discipleship mo. Hello? Ibang topic po yan, sige. It's pressure from the outside, pero yung transformation po is renewal from the inside. Yes, conformity, look at this. It changes behavior. Panlabas, pero pang transformation, it changes the desire. Nasa loob po yan. Kaya importante po na tayo po'y maging intentional because if you don't choose what shapes your mind, the world will choose for you. Kahit po sa mga anak po natin, kailangan nating mag-double time. Grabe mag-disciple yung mundo. Lagi ko nga po sinasabi, di mo man tinuturuan yung anak mo.
Pero napanganak na po sa alpha, beta na generation, grabe. Wala nagturo mag-cellphone, nakikita niya lang mamaya, after ilang months, pipindot niya, mag-scroll na yung mga kanyan. Hello? Tama po ba? Kailangan po natin mag-double time. Kaya sabi ni Pablo, again, do not conform. Yung Greek verb po dito na conform, it implies an ongoing action. Yung sinasabi po ni Pablo dito is stop allowing yourselves to be squeezed into the world's mold. Sabi niya, do not conform. Hindi yan one time. Huwag mong hayaan, labanan mo. Huwag mong hayaan na squeeze ka ng mundo dun sa kanyang molde. Ang mundo po kasi may pattern. Yung mundo may agos papunta dito. Huwag mong hayaan, sabi ni Pablo. Tama po ba? Ang matindi po sa kaaway at sa mundo, hindi kanya nang basta gustong impluensyahan eh. But he's trying to form you. Mold you. Pero paalala po ito sa atin na tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang just to resist the culture na puro tayo defense. Hindi po. Kabaligtaran din po nun, yung opensa, tinatawag tayo ng Panginoon to become like Christ. Kaya hindi niya lang sinabing, he didn't just say, do not conform, but ang ganda ng sabi niya, but be transformed. Yung transformation po dito is spirit-led transformation. This is deep and internal na change, hindi po behavior modification, hindi po surface level lang po na pagbabago sa behavior, malalim, spiritual revival po ito sa kaloob-looban. At ang ganda po ng pagbabago na gusto ng Panginoon sa atin, hindi lang po doon sa mga bagay na ginagawa natin, but He also wants to change us from, not just with what we do, but on how we think. Maybe narinig nyo na that the battlefield, look at me, the battlefield is the mind. Ito lahat. Ito yung nagpapaparalyze sa atin. Yung taong gusto nang sumuko, on the verge of giving up, lahat yan, thoughts of defeat, nag-start yan dito. Dito. Kaya gusto pong patibayin ng Panginoon yung ating kaisipan, ma-renew ito palagi kasi gusto para sirain ka ng kaaway, patombahin ka niya. Mga bite-size na kasinungalingan. Wala naman nagmamahal sa'yo. Tingnan mo, mag-isa ka lang ngayon. Lahat po ng kasinungalingan, papakain niya sa'yo. At pag hindi ka aware, mag-ano kayo, one oo nga no. Ingatan niyo po yung mga inaalaw niyo sa utak niyo, sa isip niyo, sa tenga niyo. Wahapin ay pag nag-agree ka sa kaaway, wapin, ayun, lalasunin ka niya paunti-unti. Oo nga, wala nagmamahal sa akin, oo nga, ako lang mag-isa, oo nga. Battlefield is the mind. Kaya gusto natin ng lasting change, church. Every lasting change in your life starts with a change in how you think. Wow. Dito. No wonder yung scripture po, paulit-ulit niyang binabanggit sa atin sa John 17:17, we are transformed by truth. 2 Corinthians 10:5, we take every thought captive to Christ. Nilalabanan natin yon, inuhulin natin in Jesus' name. Mga words or mga kasinungalingan, deception, lies ng kaaway. We set our minds on things above. We let the word of Christ dwell richly within us. Katulad po niyan, yung word na naririnig natin, magandang picturean yan, magandang i-post yan, pero mas maganda po, wag nating hayaang manakaw ng kaaway yung word natin, tinatanim natin dapat sa kaibuturan ng ating puso. Na pag emergency, lalabas mo yan. Ia-apply mo, gagawin mo, idedeklara mo, isasampal mo sa diablo. Palakpakan natin, Panginoon, come on! Panampaling kami. Pangombo kami. Hindi ako talunan. I'm a victor through Christ Jesus. I'm the head and not the tail. I am an overcomer. Labanan mo. Paano kung wala kang alam? Anong ibabato mo? Verse, kanta, lyrics ng ano? Yung favorite mong rap or what?
Nang mainlap. Ano? Anong papato mo sa kaaway kung wala kang alam na word? Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Pwede ko na pong itodo yung lakas ko kasi second service na ito eh. Kanina, alalay lang ako sa boses ko. Tama. Church, you cannot live a transformed life with an unrenewed mind. Kaya inaayos ni Lord to eh. Ito delikado kaya ginaganyan ni Lord. Nire-renew ng Panginoon. Kasi ito prone talaga to. Prone po ito. And I think isa talaga sa mga attack ng kaaway sa generation natin ito. No wonder there is a rise of mental health problems sa generation natin. Because of this, He's infiltrating every mind. But praise God, merong salita ng Panginoon. Palakpakan po natin once again ang Panginoon. Ano po kayang itsura nitong renewal na to everyday sa buhay natin? Ang renewal po, hindi po to automatic. Kaya kailangan tayong maging intentional. Your mind is renewed when you constantly first feed on God's Word daily. Gusto mong mabagong kaisipan mo? Anong gagawin? Feed on the Word of Christ daily. Basahin mo yung salita ng Panginoon. Hindi lang para ma-check mo yung list mo ng devotion. Reject lies immediately. Come on, say that word, immediately. Agad. Hindi ba binato siya? I-rehearse mo pa dito, pumunta na sa puso mo yung kasinungalingan, nalaso na yung katawan mo. Alam mo ng kasinungalingan, ba't ine-entertain mo? Rawr. Dapat ganun tayo eh. Alam mo eh. And you rehearse truth intentionally. Ayan na naman, lahat talaga yung Word of God. Tanungin po natin yung sarili natin again. What voices are shaping my thinking more than God's Word? Social media ba yan? Napopollute na ba yung utak mo ng social media? Mag-fast ka sa social media. Napopollute ka ba ng mga kasama mo? Try mo rin palitan or mag-distance ka sa mga kasama mo. Na walang ibang sinabi or wala kang narinig kundi what lies have I believed about God, myself, or others? Pagbulay-bulayan niyo po yan sa bahay. Am I intentionally renewing my mind every day? Mula po last Sunday nun sa word natin, talagang I'm praying na maging intentional din po ako. Sino po dito mga magulang? Magulang na madalas lalo na kung may mga magulang na may mga bata pa na maliliit, may mga toddlers. Can you see your hands? One time sa conference, may kaibigan po kaming pastor, 3 din yung anak niya. Nagkamustahan kami, bro, kamusta? Okay lang bro, breakdown na to. Sabi niya, breakdown na to. Ito na yung okay ko, sabi niya. Di ba? Madalas ma-overstimulate ka. Kagabi po, excited kami mag-asawa dahil second service. So, kailangan natin matulog na maaga. Grabe. Mula 7, 8 pa lang po ata, parang inaano na namin yung mga bata. Hanggang 12 o'clock, may umiingay, may umiiyak pa, may nagsuka pa. Gusto mo na matulog, ayaw niya, pipiling-biling pisa. Lord, ngayon pa talaga to. Minsan pasahan na kayo mag-asawa, mahal ikaw muna, overstimulated na ako, time out muna. Are you there? Pero minsan yung grace ni Lord na, alam mo yon, i-renew mo yung utak mo na, okay, hinga, kaya natin to. Dati talagang siniseryoso mo, talagang manunuot sa'yo. Pagod ka na, magagalit ka, yung impatient ka na. Pero minsan may time na, alam mo yon, medyo magsiswitch ka lang ng, okay, switch on. Okay na ako. No, minsan ipaprocess mo, minsan, grabe. But I understand what you're going through. Pero I can feel yung grace ng Panginoon this week kung paano niya ako, alam mo yun, nire-recharge, kung paano kanya kinakalabit, pinapaalala kanya, pinapalakas kanya. Praise God sa Holy Spirit. May 5 minuto na lang po ako. Lastly, number 3, when your mind is renewed, your life becomes clear.
Sarap ng clear. Sino gusto dito buhay na klaro? Utak na clear. Madalas utak natin sabaw. Utak natin sabog. Puro S, no? Sabaw, sabog. Ano pa? Cloudy. Yun pala minsan, ito, kailangan ma-renew. Paul concludes, sabi niya, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ang ganda po ng part na to kasi madalas po sa atin, kahit sa Kristiyano, madalas yung tanong natin, ano ba yung will ni Lord sa buhay ko? Anybody? Yun yung tanong? Pastor, pag-pray nga po, ano pong will ni Lord? Sino po ba yung mapakatuluyan ko? High school niya pa, kanyan. Hello? Ano po ba yung career dapat? Kidding aside. Mga major decisions sa buhay po natin. Pero si Pablo, sabi niya, then you will be able to test and approve. Then you will be able. Hindi niya agad sinabi, he didn't start doon sa direction kung saan dapat. Nag-start siya doon sa transformation. Kasi minsan, ang concern yung Panginoon, kung He is more concerned on who we are becoming than, I think, making the right decisions. May time na pwedeng malayo yung puso ko kaya nakakagawa ka ng talagang tamang desisyon eh. Logically, you can do this. It seems right or what. Pero concern yung Panginoon on who we are becoming. Kaya ang ganda na sabi ni Pablo, then you will be able. After this, then makikita mo, sabi po ni Pablo, it means this ability comes after something has changed you. After mong mag-surrender, after nung renewal, may transformation. Pag nabago ka, pati isip mo, then you will be able. Napakalinaw. So yung clarity pala ng kaisipan po natin, yung renewal ng mind natin, resulta lang pala yun ng transform na buhay. Kailangan nating makita ng tama yung mga bagay na nais ng Diyos na makita natin. And nag-start yun again sa surrender. After surrender, may transformation. At sabi niya, then you will be able to test and approve. Pag sinabing test and approve, hindi lang po to knowing the will of God intellectually. But test and approve means, look at this, you begin to recognize what is from God. Ba ngayong na-transform ka, alam mo nang tingnan ngayon sa buhay mo, ito yung pinapagawa ni Lord sa akin. Madalas sinasabi ko, pag merong peace, pag hindi ka, alam mo yon, hindi yung sabog yung utak mo, nararush ka, wala kang kapayapaan, mararamdaman mo yung pinapagawa ng Panginoon pag kumalma ka. Makita mo may kapayapaan, may joy. You begin to recognize what is from God. You learn to discern truth from deception. Ay, yung ganda nito. Madalas kasi, lumalapit po tayo. Wala po masama lumapit sa pastor. Pero alam niyo po, hindi yung pastor mo yung magde-decide na lahat ng tanong mo, tatanong mo kay pastor, pastor, mangangko ba, mag-toothbrush ko ba, o aliko na, no? Joke lang. Hindi naman sasabihin niya na lahat. Okay. Kaya nandiyan ang Holy Spirit. Kaya nandiyan yung salita ng Panginoon. You learn to discern truth from deception and you develop the conviction to choose what pleases Him. Grabe po. Yung maganda. Masusubok tayo sa word ngayon. After po, kalabas natin dito. Pipili tayo ng mga choices natin. At masusubok ka sa linggong ito. Kung yung mga choices ba natin ay nakakalugod ba kay Lord o hindi. Anong pipiliin natin? So ngayon po, binibigyan tayo ng malinaw na spiritual perception. Dati, confused ka ngayon. You can see clearly by the grace of God. Dati, pag tiningnan mo yan, lahat mukhang tama. Now you can tell what is truly right. Kaya kailangan natin ng clarity. Look at me, kailangan natin ng wisdom. You know why? Because not every open door is from God. Hindi lahat ng opportunity. Look at me. Pastor, siyempre, nung mamili kong obra, apong B, ang mata sa sweldo, B, go! Madaling sabihin yun eh. I understand. Hindi tayo dito nagiging over-spiritualized lang, pero we're not after yung laki lang ng sweldo.
We're not after sa mga, hindi lahat ng nakabukas na pinto na oportunidad ay galing po sa Panginoon. That's why we need to discern it carefully. Hindi lahat ng opportunity. Discern mo, Lord, binibigay mo ba ito sa akin? My sheep knows my voice and they follow me. I cannot clearly answer for you, pero yung Bible may sinasabi, kinakausap ka ng Panginoon. Personal ang Diyos. Buksan mo yung Bible mo, may sasabihin yung Panginoon. Gagamit siya ng tao, magko-confirm siya, marami pong way ang Panginoon. Kung meron kang seeking heart, masusumpungan mo ang Diyos. Gising po ba tayo? At ang maganda po dito, hindi niya lang po nire-reveal yung kalooban niya sa atin, but He forms our hearts, alam mo yon, para i-discern natin, mahalin po natin. He is shaping our hearts, our lives to love yung will ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nga po pag na-transform, na-renew yung kaisipan natin, makikita mo yung desire mo biglang nagbabago. Yung desire mo dati, yung Sunday mo, pag ganyan-ganyan lang eh. Alam mo, di naman po kasalanan mag-absent ng church. Lagi naman natin ito sinasabi. Pero dati, okay ka lang na mag-absent, okay na hindi, bahala na. Pero ngayon, yung pag sa Sunday mo, non-negotiable na sa Panginoon. Sa'yo. Kaya yung iba na lumalalim, may pastor, hindi kompleto yung week ko pag hindi ako nag-church. Totoo yun! Tama! Lahat po yun kasi nga nababago yung desire, yung priorities mo nag-shift, yung decisions mo ina-align na ng Diyos doon sa kalooban niya. Ngayon yung tanong mo, hindi na patungkol sa akin, anong gusto ko? Pero yung focus mo na ngayon, what pleases Christ? Ano na po ang nakakapagpasaya sa Diyos? Lahat po ng mata dito, malapit na po akong matapos, 12:03 na. Pasensya na po sa 3 minutes. Dadagdagan ko lang po ng onti pa. Lahat po ng mata dito, alam niyo po, huwag po tayong matakot sa kalooban ng Panginoon. God's will is not something to fear. I want to pause and let that sink in sa bawat isa. Ang kalooban ng Diyos ay hindi po ito bagay na dapat mong katakutan. Kahit katakutan pa yung apelido mo. Hello? Notice Paul's description of God's will. Sabi niya yung God's will is good. Why it is good? Because God is good. It is good because you don't have to be afraid of it. Kaya nga, tinan mo, i-renew nga natin isip natin, ba't takot tayong lumundag doon sa sinasabi, Lord, kaya tumalon ka, lumakad ka sa tubig, nagpipray ka, sabi ni Lord, go! Pag will ni Lord yun, wag mo dapat katakutan. You don't have to be afraid of it because God's will, His ways are perfect. Come on, palakpakan nga po natin ang Panginoon. We may not understand it, we may not see it, but come on, we need to trust the one who is calling us. He knows what's best for us. And He is in control. His will is pleasing. Kaaya-aya. Ibig sabihin, pag sinunod mo yung kalooban ni Lord, may joy sa puso mo. Kabaligtaran nito, kung will ni Lord yan at hindi mo tinatapakan, hindi mo ginagawa, may lungkot sa puso mo. No wonder, dry na dry ka. Nakalima ka ng hairstyle, nabili mo na yung gusto mong sapatos, nag-out of the country ka, nakabalik mo, ikaw pa rin yan. Maybe hindi yan. Hindi gamit, hindi relationship. Maybe hinahanap mo, wala sa bagay, wala sa tao, baka yung kailangan mo. Ay, so kung may buhay mo kay Jesus, surrender your life to Jesus. At malaman mo yung good, pleasing, and perfect. Grabe. It means it lacks nothing for your life perfect. Kaya pag nandun ka, I always say this, when you are at the center of God's will, pag nasa sentro ka, wala kang kailangan kabagabag. Yung joy mo connected doon sa pinapagawa ng Panginoon sa'yo. Yung peace ay galing po doon sa paggawa mo ng kalooban ng Panginoon. You don't need to fear. Church, ito po yung pathway to wholeness. At huwag kayong matakot. Hindi ko alam kung anong sinasabi ng Panginoon sa inyo or pinapagawa niya. But if you hear His voice, harden not your heart.
gawin mo na. Because you don't miss out by following God, but you become complete in Him. Uulitin ko po, mahirap man, hindi mo naiintindihan, pero kung kalooban ni Lord dyan, gawin mo kasi wala ka pong mamimiss out. Yung sakit natin ngayon, yung FOMO, fear of missing out. Alam niyo po, mas mainam ng ma-miss out natin yung ino-offer ng mundo kaysa ma-miss out mo yung kalooban ni Lord sa buhay mo. Ulitin ko po, mas okay nang ma-miss out mo yung mga opportunities na hindi naman galing kay Lord kaysa ma-miss out mo yung timing ng Panginoon sa buhay mo. And I believe this year is the year of abundance. Dito ka gustong buuin ng Panginoon. Gusto kang palayain ng Panginoon. Gusto kang pagalingin ng Panginoon. He wants to use you by transforming you from the inside out. Church, a renewed mind, it leads to a transformed life. Kaya pag po tayo nabago, magbabago the way ka magmahal. Yung maiksi mong PC dati, humahaba na ngayon. Ngayon gusto mo na mag-serve. Amen? Hindi naman po ako nagpaparinig, onti lang. Pag nabago yung puso mo, gusto mo na mag-serve. Natutuwa po ako sa mga iba, ay nag-second service na, Pastor, gusto kong tumulong, ano pa po yung kailangan natin sa church? Pag-pray niyo po, saan kayo gustong gamitin ng Panginoon? Hindi lang kayo upo-upo dyan, hindi lang kayo... May matinding pagkatawag si Lord sa bawat isa sa atin. And that is all related dun sa strength mo. Then go! Go! Kung titingnan po natin yung Romans 12, binasa lang po natin 1 and 2, but if you will continue, verses 3 to 8, binabanggit po ni Paul dyan yung humility, loving sincerely, blessing the enemies, living differently in the world. In other words po, alam niyo yung wholeness is never meant to be personal. It overflows sa pamilya natin, sa workplaces natin. Ibig sabihin nito, yung renewed people, tayo po na binago ng Panginoon, nagiging agent din po tayo ng pagbabago. Amen. Kaya ito po yung picture, gusto ko po na pong mag-reading worship team natin, yung picture po na pinapakita ni Pablo sa atin sa ating pagtatapos. The more you surrender, the more you are transformed. And the more you are transformed, the more clearly you discern God's will. And the more clearly you discern His will, the more your life begins to reflect Jesus. Tatayo po tayo ngayong umaga, church. Pag nabago ang ating kaisipan, susunod po yung ating mga buhay. When your mind changes, your life follows. And when your life aligns with God's will, that's where true wholeness is found. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po tayo sinasabihan ng Panginoon na mag-surrender in our own strength. Lahat po tayo nakakaranas ng panghihina. Kaya po nandito po ang ating tagapagligtas. We don't surrender in our own strength, but we surrender in our Savior, the one who perfectly obeyed the Father's will. And at the cross, He bore our sins and our brokenness so that through Him we could be forgiven, made new and transformed. Balikan po natin ang habag ng Diyos. Church, look at this. The mercy that saved you is the same mercy that is making you whole. Why don't we lift our hands right now? Yung narinig po natin, humihingi po ng response, pagtugon ang Diyos. If you have experienced the goodness, the mercy of God, why don't we fill this place with thanksgiving, with gratitude? Come on. When was the last time that you blessed the name of the Lord? When was the last time that you thanked the Lord for His forgiveness, for the cross, for His love, for His grace? Come on. From the front to the back, lift your hands. Let's bless the name of the Lord. Thank you, Jesus, for your mercy. Thank you, Jesus, for saving us.
for dying on the cross for our sins. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on, let's lift our hands. Heavenly Father, we want to honor you, God, and thank you for your mercy. Your mercies that are new every morning. Yung habag mo na bago bawat umaga. Thank you, Lord, for your mercy that saved us and continues to transform our hearts, our mind, our lives, God. Today, Lord, we surrender every part of us. We surrender, Lord, not just a part, but our whole lives to you. God, I pray that you will renew our minds by your word, God. I pray, replace every fear with faith in Jesus' name. With every lies, deception, Lord, with your truth. And I pray, Lord, yung mga pride namin, i-surface mo. Palitan mo po ng humility, ng kababaan ng loob, our worldly thinking with the mind of Christ. Holy Spirit, transform us, shape us from the inside out. And I pray, Lord, that may our thought, our choices, our lives reflect Jesus in everything we do. And lastly, Lord, help us not to be conformed to the pattern of this world, but we will be transformed for your glory, God. Make us whole. Bawat isa po sa amin ngayon, Lord God, so that we may live out your good, your pleasing, and perfect will. Salamat po sa iyong word ngayong umaga. I pray, Lord, that we will be able to apply this truth. Renew our minds for your glory in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pasensya na po sa maiksing overtime. But for our benediction, once again, let's lift our hands as we go this week, church. Remember the mercy that saved us is the same mercy that is making us whole. At ngayon po, receive the blessing of the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. May the Lord renew your mind, strengthen your faith, and make you more like Christ each day. Church, go in His grace, walk in His truth, and live in His peace. In Jesus' name, amen.